Panginoon. Hindi na po ako bababa. Nagsabi po sa John 19:30, ganito po. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na, at iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat muli sa oras na ito. Naririto kami nagpapatuloy sa pakikinig ng iyong mga banal na salita. O dakilang Diyos, hindi po ako karapat-dapat na magsalita. Subalit sa pamamagitan ng iyong biyaya, pagigdabatin mo po, Panginoon. Ikaw namang mauna sa bawat sa amin at maging malinaw nawa ang iyong mensahe sa oras na ito. Naganap na, it is finished. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa ika-6 na pangungusap niya habang nakapako sa krus. Ito po ang sigaw ng pagtatagumpay. Sa isang tao may misyon, kung halimbawa tayo mayroon misyon at nagawa na natin, pwede tayong sumigaw na, yes, it is finished. Ang Panginoon, ganun din ang sinabi niya, pero tignan po muna natin yung kalalagayan ng ating Panginoon ng mga oras na yun bilang tao. Nagkatawang tao siya upang ipakita sa atin ang pagiging halimbawa kung paano sumunod sa Ama. Doon sa nangyari o ginawa sa ating Panginoon, tignan natin kung ano yung tunay na naramdaman niya bilang isang tao ng mga oras na yon. Sapagkat naganap na, sabi niya, maaaring sinabi niya naganap na ang kanyang pagtitiis, ang kanyang sakripisyo doon sa cross. Kung paano siya pinahirapan. Makikita natin doon sa ilang Bible accounts na bago siya pinako sa cross ay pinahirapan muna siya, pinagpasapasahan, dinala kay Pilato, kay Herodes, binalik kay Pilato. Kung titignan natin, sa buong gabi wala siyang tulog. Tapos pinarusahan pa siya, tinadyakan, pinagmumura, nilagyan ng koronang tinik. At hindi lang po yun ang dinanas ng ating Panginoon. Ayon po sa batas ng Roma, bago ipako sa krus ang isang convicted, ay matindi yung pagpapahirap na ginagawa sa kanya. Yung pong tinatawag na scourging o parusan. Sabi nga yung sa capital punishment, itong crucifixion ang pinakamabigat, pinakamasakit na pamamaraan ng capital punishment. Bago ipako sa krus, ang ginagawa nila, inahampas ng latigo. Sa atin siguro baka hampasin lang tayo ng latigo ng isang beses na wala tayong kasalanan. Baka hindi kung ano-anong salita nang lalabas sa ating bibig. Pero ating Panginoon, ang ginawa sa Kanya, yung pamalong ginagamit nila, merong siyam na strips, na leather strips, na doon may mga nakasabit na sheep bone, buto ng tupa na matatalim, at merong mga metal balls. At yun ay, sa pagpaparusa doon ay ayon sa batas ng Roma, ay kailangan hampasin ka ng 40 times na buong lakas na ihahampas ng kawal. So gaano po kasakit yun? At yung mga leather na pinagkapitan ng mga sheep bones at metal balls ay babaw sa balat dahil matatalim din mga leathers. So, shampoo na inscription, 40 times na ihahampas sa likod sa hita, gaano karaming sugat. Yun po dinanas ng ating Panginoon bago siya ipako sa krus. At mararamdaman ng tao kung ang convicted kung gaano kasakit habang pinaparusahan bago ipako sa krus, na halos maubusan ng dugo sa dami ng sugat na halos umaabot sa buto. So ganun po ang dinanas ng ating Panginoon. Kung napanood na natin, siguro naman napanood na natin lahat yung pelikula na The Passion of the Christ, yung kay Mel Gibson. Ganun po yung pinapakita doon kung paano pinarusahan bago ipinako sa krus. At base sa medical explorations, yun po sa issue ng The Journal of American Medical Association noong 1986, sabi ganun, crucifixion is the most painful form of capital punishment, wherein the executed person experience a maximum pain and suffering.
maximum pain. Hindi lang yung pinako yung kamay at paa ng ating Panginoon ang kanyang naranasan dito bilang isang tao, napakahirap. Maximum pain ang pinagdaanan niya. At habang nakapako sa cross, napakahirap din ang kalalagayan sapagkat pag nakapako yung dalawang kamay, ay hindi niya maiangat yung kanyang katawan upang makahinga ng maayos dahil napakasakit. Ang sabi doon ng mga medical association sa kanilang explanations, ang sakit ay umaabot mula dun sa pinagpakuan papunta hanggang batok at nadidislocate yung elbow saka yung shoulder. So, napakasakit po. Kung tayo, mahila lang kawin natin, mapilayan, parang hindi na natin kakayanin sa sobrang sakit. Pero dinanas lahat ito ng ating Panginoon. Sa pagnanais na makahinga ang taong nakapako sa krus, kailangan iangat niya yung kanyang katawan. Subalit, ang paa nito hindi rin makapwersa para iangat yung katawan dahil nakapako rin yung paa. So, gaano po kasakit yun? Kung imagine natin ay hindi mo may paliwanag, sabi nga, maximum pain and sufferings. Yun pong dinanas ng ating Panginoon. Okay lang sana kung pinarusahan siya ng gano'n na nagkasala. Ang masakit po, walang kasalanan ng ating Panginoon. Tayong nagkasala. Siya ang umako ng lahat. At habang nakapako, sabi doon, yung mga sugat sa likod na napagkalalim, kumakaskas dun sa kahoy ng magaspang. So lahat, sama-sama po yun. Mabuti pa yung mga ibang form of capital punishment, yung pagpugod ng ulo, pagbitin, nakatali sa leeg, saglit lang yung kanilang pagtitiis ng paghihirap, yung firing squad, electric chair, at yung painless ngayon na capital punishment is yung lethal injection. So, napakasakit po talaga. Kung i-imagine po natin yung ginawa at pinagdaanan ng ating Panginoon ay hindi may paliwanag na paghihirap. Manapang ang pinarusahan na gano'n ay totoong kriminal, totoong masamang tao ay matatanggap pa nila siguro. Pero ang ating Panginoon, wala siyang ginawang kasalanan. Ginawa lang niya iyon para lang sa atin lahat. It is finished. Yun ang sinigaw ng ating Panginoon. Natapos na ang kanyang paghihirap doon sa krus. Dumanak ang kanyang dugo para sa atin. Yes, it is finished. Namatay siya, pero muling nabuhay sa ikatlong araw. Naganap na ng ating Panginoong Jesus ang kalooban ng Ama. Na bagamat siya at ang Ama ay isa, na siya rin ang lumikha ng lahat ng bagay at ang universe. Kung universe man ito, sapagkat kung alam po natin, ang mga scientists at mga astronomers ngayon, pinagdedebatehan kung gaano kalawak ang universe. Sabi nila, hindi lang dapat universe ang itawag dahil napakalawak ang nilikha ng ating Panginoon. Maaaring tawagin itong multiverse sa sobrang lawak. Nasa issue ng mga astronomers and scientists dahil sa patuloy na discoveries nila, nakikita nila kung gaano kalaki, gaano kalawak ang kalawakan, gaano kalaki, hindi may paliwanag. Ang katalinuhan ng tao ay hindi kayang maarok ang nilikha at kapangyarihan ng Diyos. Pero, ganun man ang kapangyarihan at kalaki ng nilikha ng Diyos, lahat ng bagay, pati tayo, pero nagpakababa siya, bumaba mula sa langit, nagtiis siya para sa atin, naging halimbawa siya para sa atin. Natupad na ang lahat ng sinabi ng mga propeta tungkol sa darating na Mesaya at tagapagligtas. Naganap na ang kaligtasan natin. Nagawa niya ng buong buo ang kanyang pagtubos ng ating mga kasalanan. Binayaran niya ng buong buo ito, hindi partial, hindi down payment. Buo, binayaran ating Panginoon ang ating mga kasalanan para sa ating kaligtasan. Ginawa ng ating Panginoong Jesus Kristo ang ating kaligtasan. Ito ang kagandahang loob at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa John 3:16, sinabi na ulit kanina pero ulitin ko. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa atin sa sanlibutan. Ibinigay niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak upang sa sino man na sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Good Friday. Bakit tinawag na Good Friday? Samantalang titignan natin pinarusahan ng ating Panginoon. Sabi nga nun, sinerge ko kung saan ba nagmula yung salitang Good Friday. Sabi nga nun, walang specific date kung saan nagsimula. Maaaring sabi nga nun,
ang Good Friday, nung umpisa, ang tawag dito ay God's Friday. Pero sa pagdaan ng panahon, nagiging Good Friday. Pero sabi nga, wala namang problema kung God's Friday o Good Friday. Kasi ang God's Friday, for the goodness of God, ginawa ng ating Panginoong Jesus ang kaligtasan para sa atin. Sabi nga, parang yung dating ginagamit, God be with you. Pero ngayon, goodbye. So yung good and God, nagkakaroon ng interchange dahil ang ating Panginoon ay good. God is good, di po ba? Yeah. So, napakabuti po talaga ang ating Panginoon. So, dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng kaganapan ng kaligtasan sa atin. So, napakabuti po ang ating Panginoon at hindi natin dapat nakakalungkot dahil pinahirapan ang ating Panginoon at tinanggap niya ang pagtitiis. Pero ang titignan po natin dito ay ang goodness ng ating Panginoon. Na dapat kung paano natin ipinagdiriwang ang Pasko na kanyang kapanganakan, ay pagdiriwang din natin ang araw na ito dahil ito ang kaganapan ng kanyang misyon para sa ating lahat. Good Friday for the goodness of God. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na muli kaming nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon. Maraming salamat. At nawa Diyos sa amin lahat na naririto pa. Hindi pa natapos mo na, Panginoon, ang iyong misyon, Panginoon. Subalit kami na naririto sa lupa na patuloy pang nabumuhay. Hindi pa namin tapos, Panginoon, ang aming misyon para sa kaligtasan na pinagtagubilin mo sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo po nawa, Diyos, ang bawat sa amin na maganap din namin ang aming misyon dito sa mundo. Na pinagkatiwala mo, Panginoon, sa amin ang iyong banal na salita na mahayag din namin sa mga taong wala pa sa iyo. Tulungan mo po nawa ang bawat sa amin, Panginoon, na makapagpatuloy. Maganap din namin, Panginoon, ang dapat namin ganapin para sa iyong kaharian. Na maganap namin, Panginoon, hanggang sa ikaw ay dumating, hanggang sa kami ay nabubuhay. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo. Napakalawak, napakadakila, walang kapantay ang pag-ibig sa bawat sa amin, Panginoon. Nawa Diyos, tulungan mo po kami na masuklian namin ito sa pamamagitan ng mga gawa namin patungkol sa inyo. Maraming salamat po, Diyos. At iti aming iniling at pinagpapasalamat sa tayong pangalan po ni Jesus. Amen.